there, Groovers! Welcome back to another exciting episode of our podcast. So for this episode, we will bring you an exciting and inspiring conversation with someone who knows how to groove, not just a dance floor, but as well as a life. He's a passionate instructor na natudlo og step dance exercise here at ACD Studios, located at Langkatay Mall, Cagayan de Oro. So we're excited to dive in sa iyong journey. So how we spark to love how to dance to the challenges he faces along the way. So maayo kini siya na episode or podcast para sa mga tao na gusto makabalo sa art of movement and how it changes someone's life. So let's get ready and let's go to know the world of dance with Sir Alazar Batulan. So without further ado, let's get started! Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be you. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she So, mauna dyan ni Groovers, no, we have here together with us, Sir Al Batulan. Yay, pakpak life. So, Sir, how's life as a dance coach? Actually, it's amazing because you happen to enjoy what you're doing, and aside from that, you will be able to express and share what you have inside you as a coach, as a trainer, or as a performer also. So, trivia lang guys, no, sa base po sa among research, no, kay si Sir Aldi ay isa siya po sa dance coach sa isa ka sikat na dance crew here in CDO, which is the Ecstatic Dance Crew. So, Sir, ubay-ubay naman gid ang nakabalo, no, nga usa ka dance coach here sa CDO. So, maybe it's time for our listeners to know you on a deeper level pa bitaw, Sir. So, nami pangutanan nimo, Sir. What inspired you para i-pursue nga career and become a dance coach? Actually, I was not born a dancer, good, but then I happened to be a member of dance troupe before when I was in college. Nag-try out ko sa dance troupe para mas color ko. Okay. So dili ko literal nga dancers. And then fortunately sa Capital University nami dagang training good. So from that one na-enhance kinako akong skills as a performer, as a dancer, as well as gina-train me how to become a coach. So dadto nag-start good akong like change ang perception ba towards the dance. So aside from that, isa magug ko sa mga napili before nga mag-train kang Douglas Nieras. So if you happen not to know Douglas Nieras, siya ang famous nga choreographer sa contemporary dance kay siya ang nag-establish sa power dance nga dancers sa Philippines nga international champion sa contemporary. So isa ko sa na-train niya before. So katugid nga opportunity, datugid nahasa ang akong idea about sa dance, ang deeper na ko understanding sa sayaw. So eventually dayon, since tungod adto dagan na din nga mga opportunities nga ni-open sa ako, dagan lang patudlog sayaw, even mag-judge lang ko estudyante pero mag-judge na ko. It's because tungod adto nga opportunity nga akong na-achieve. So wala na ako nag-expect before nga ingana dahil may tabo, pero after that one, dagan gigay siya ng mga open gid yung opportunity. So, di-decide na lang ako nga why not make it as my career also. I try to make my passion a profession. So grabe jud kay ito na kuan ba achievements sa life. So number 3 question is, can you share a memorable moment or achievement in your career, sir, that made you feel proud as a coach or instructor? Actually, ubay-ubay gid siya, pero I will only focus on the major gid katong pinaka-best gid siya nga experience. For me personally, ang pinaka-best gid achievement nako, duwa lang kabuok. Number 1, katong champion mi sa nationals way back when I was 17 years old pa sa Manila, Camiros, Manila. Di ko sure kung sa to nga year. And at tungod ato nga opportunity dayon, since na discover me, like na-acknowledge me sa Philippines, kay usually pag Mindanao man good,
like inferior ta sa Manila Yes, sir. that time. Pero kato nag-open sa amo nga na opportunity nga mo excel gid siya or mo grow pa sa among craft kay tungod kini daog mi. Kato dayon represent amo ang Philippines sa WSB World Supremacy Battleground sa International, Australia. yeah. International na siya. So kato nga na dili pa sikat ang mga international gyud. Dili pa kay compete ang mga Pinoy sa international because inferior gyapon ta mga Pinoy. Robot science. Feeling na to nga mas maayo gid sila unlike sa ato. So gitry na mo kay daghan man mi nga gitry niyo kay murag nagid mo chance so get to mi Australia. Dadto wala na mag-expect nga ni daog gid ang ecstatic. So ngana sa YouTube kung gusto niyo makita. Pero kung i-compare niyo sa dance karon ug kato, layo ra kayo ha pero kato nga panahon sada na kay to siya. Kay ga-evolve Oh, siya ga-evolve through man ta time. every time. So, like 10 years ago naman siguro to. So, medyo taas na gid ang evolution sa dance. Pero that time, gabi na to siya katsada gid sa kuan. So, tungod po din adto, na din mga opportunities na pod. So, nakasayaw ni sa Itbulaga, ASAP before, pero dili pa kay usang YouTube, so wala kay may Wala kaya exposure. exposure. Sa umagang kay ganda familiar mo na. Yes, sir. Tapos, aside from that, naka-back up me kang Jasmine Cortez, kailan mo na mangod ni yes, sir. Ann Cortez. Ilico Ford, Gab Valenciano, and Wow. Kuan. Ito mga EB babes at Bulaga. Did you happen ba sir nga naka-face ka og challenges sa imuhang life as a dancer and as a dance coach og yun sa nimo sila pag-overcome? Actually, dagan gyud kayo siya challenges sa coach good. Number one, on how to teach the skills sa students, especially kung wala gid siya experience o wala gid siya knowledge sa dance. Dali na siya sa katong mga dancer na daan, mga born talented dancers. Pero how are we going to teach to those who don't really know how to dance? Yun siya. So, muna siyang pinaka-challenge yun sa ako nga part. So, as a coach yun, kailangan lagi siya og taas nga pasensya. And then, consistent lagi siyang drills and training sa igitudo ninyo nga kuan mas estudyante. Tapos, na program na gi-create na ko before kung saan siya pagtudlo. So, from beginners to advanced and then pataas eventually dayon. So, mag-vary na po na siya doon rapon nga leveling sa progress ko sa estudyante. So, some, bisan pag wala sila idea pero pag tudlo dali ra kami Oo, kapalo. mga ka-shop. Nakoy some slow learners ko siya. So, kailangan gid siya og Balik. mura gid na siya. As a dance coach, taas gid dapat ang pasensya o dapat dili gid judgmental. Kay uban mo good coach, i-judge nila diretso. Unsa man siya, uy bunga kayo. Oh, dili mo gid siya pinana kay coach gani ka. So therefore, ang first challenge nimo dapat makabulog gid og sayaw ang imong estudyante. So, sir, what advice na imong mahatag for those aspiring dancers na gusto pud makasunod sa inana kasi nga field nga naim nasudlan karon? Yan gid as a performer katong gusto gid mo pursue sa ilang dancing career. So sa mga beginners, ayaw gid mo kalimot nga to study the foundations sa dance. The basics. O mga basic gid, start gid mo sa basic. Ayaw mo pag awat-awat sa TikTok lang or YouTube. Kay mo na siya ang gusto mo gud nato diretso ta mo sikat. Pero ang kasikatan kaysa lang gid na siya. After that one, wala na gid siya. So ang importante gid permanente, especially sa dancers, ang foundation gid ang mga basic. So kung naamo sa school base o kung unsa ang mga foundations kailangan sa school, tunan ninyo. Kung napod mo sa community, lahi pud siya nga mga foundations pod. So depende ra gid kung unsa nga careers or unsa nga genre ang inyong gusto isayaw. Tunan gid ninyo tanan. Pero kung gusto mo nga tanan gyud, therefore tanan pud nga skills nga basic pud ninyo tunan. Kay lahi-lahi man ang basics each Dahil lagi kayo siya. Karon mga nga panahon, tungod sa social media, broad na kayo ang social media. Dali ra kayo nato makuha ang mga dance, dali ra ka makaawat. Pero nawala na ang essence of foundations and basic. So, gabi na ka-expressive ang mga tao. Tungod sa gabi na ka-creative, kay daga naging kaayo, makita na siya diretso ang creativity karon. Pero mo na siya, nawala na siya ang pinaka-main foundation yun sa sayaw. So, kailangan, ayaw na ninyo kalimutigid ang foundations of basic.
So thank you kay sir sa advice. And for the last question is, how do you think dance impacts a person's life beyond physical aspects such as emotionally or socially? Actually, based from what I understand yun sa dance o sa akong mga workshops and trainings nga encounter before na participate, always kinamilagi ingon nga ang sayaw daw part na sa life. So ginunan ako sa magid siya anong nakainyo sila part sa life. If you notice sa bata pa mo unsa yung naitudlo sa inyo? Sayaw mo gyud, ipasayaw mo perminti, pagkantahan mo mag-ana ta na sa sayaw. So therefore, kita as human being nanagitay, we are born dancers kino siya monotonous siya pero we know how to express mo God through movements. Di ba kabantay mo kung malingaw mo or kanang happy kay mo, di ba natay happy dance with perminti, lagi na perminti. Or kung kuan pod usahay, like for example kung napog ka sa imong mga worst kan yung mga kuan, so i-express sa ato mga sadness yun, pero Contemporary na. kuan gyud siya, moving gyud siya tanan. So even kita ba yan magbaklay kasayo man ta. Yes. Unsa man first movement na to, ang pag-walk na ni tono, di ba? 1 2, di ba sige ka 1 2. So nagi siya tono, even nga niya itong pagdagan na aga po siya tono. So ang sayo part gyud siya sa life gyud, pero kung we go deeper na gyud siya, kung gusto na gyud mo mag-dancers, mo gyud siya kung giingon nga understand gyud ang dance katulad mga foundations dayon always. So kung kamo like katong gusto gyud mo pursue sa dance, dagan kayo opportunity, be patient lang gyud, tapos ayaw mo diretso nga gusto niyo diretso mo diri. Hinay-hinay lang gyud, progressive, gradual gyud siya maintain. Learn everything, learn the basic, make friends at the same time while doing it, and then enjoy lang gyud inyong profession, inyong career di ay. So kung gusto mo dayon nga i-pursue nimo into a profession, mana siya study na lang gyud dayon, study. So daghan kayong pasalamat sa imong time sir no, nga despite sa imong ka-busy, like bago lang jud ka nag-conduct sa imong class ganiya, but nagahinan gyapon minimum time para i-entertain ang among interview sa imo. So thank you sir. Thank you. So daghang salamat viewers for tuning in today's episode. We hope that you've enjoyed and learned something from today's episode and felt inspired by the story of Sir Al Batulan. Until next time, keep grooving and keep chasing your dreams. See you in our next episode.